We are also checking yung mga nagte-take advantage sa situation. So aggressive kami nagche-check dito. Yung mga nagpo-profiteer, hindi pwede ito. 17 rehiyon sa bansa at milyong-milyong residente ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Christine. Upang matulungan ang mga kababayan laban sa mga negosyanteng mapagsamantala sa panahon ng kalamidad, maigting na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na ito. Babala ni DTI Acting Secretary Cristina Roque, hahabulin at pananagutin nila ang profiteers. Titiyakin ding walang labis na pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa merkado. The Department of Trade and Industry remains committed in assuring the customers that the basic needs will be available and the prices will be monitored as strictly as possible or as strict as we can, and we will really go after those that are profiteering from this calamity. Maaari namang isumbong ng mga consumers sa DTI ang mga retailer, distributors at manufacturers na nagbebenta ng mga pangunahing bilihing lagpas sa suggested retail price. Sa pamamagitan ito ng 1DTI hotline number 1384 o mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. Batay sa Republic Act number 7581 o Price Act, ang mapatutunayang sangkot sa illegal price manipulation at lumabag sa price ceiling ay posibleng maharap sa iba't ibang kaparusahan tulad ng pagkakakulong, suspensyon ng negosyo at pagbabayad ng multa. Samantala, kasalukuyan ang ipinatutupad ang 60-day price freeze sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Christine, kabilang na mga probinsya ng Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Cavite, Camarines Sur, Magpet, Cotabato, Calbayog, Samar, Bulan at Donsol, Sorsogon, Tagkawayan, Mulanay at General Luna sa Quezon Province. Gayon din ang Eastern Samar, Binyan, Laguna at Cuenca, Batangas. Umiiral din ang price freeze sa iba pang lugar na nasa ilalim ng state of calamity. There's a 60-day price increase for the basic necessities that are covered by the areas na kasama sa nasalanta ng bagyo. So, and rest assured that the DTI is really on top of this situation. Samantala, may alok namang tulong ang DTI sa mga negosyanteng naapektuhan ng bagyo, lalo na ang micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa pamamagitan nito ng Small Business Corporation na may 2 billion pesos na halaga ng pondo para sa enterprise rehabilitation financing. Maaaring makipag-ugnayan sa negosyo centers o DTI regional offices para sa assistance na maaaring ibigay ng DTI kaugnay nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.